what's up guys? Good morning, good morning. Pagkatapos nating magkape, ay pupunta muna tayo sa ating basak, hakda, or rice field, or palayan guys. Guys, i-check natin kung ano nang nangyayari sa palayan natin. Guys, ito yung irigasyon sa palayan namin. At saka nandito na si Bungingi, pangalan ng kalabaw. Actually guys, hindi ito sa atin. Ito ay sa tito natin. Ito si Bungingi. At yun ay si Agal. Okay guys, nandito tayo ngayon sa ating munting palayan. At ngayon nga ay malapit na tayong magtanim. Yang punla na yan guys ay mga 8 days na lang yan. At bubunutin na yan para itanim dito sa prepare na basak or hagna or palayan. Guys, yung tito ko, wala pang almusal yan, nandito na sa basak, nagsusuyod na. Pahinga muna si kalabaw, pahinga din si tito, at saka yung mga ibon. Ayan o. Yan guys, ang aamo nila Hindi yan lumilipad sa malayo, nandito lang sila sa malapit. Yun. Yun guys, itong mga puti, itong mga puti guys, ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong uri ng ibon, itong mga lumilipad-lipad dito sa malapit. Pero yung mahabang paa na yun, talabong talaga yun. At saka may nahalo na lapay, mga 3. Yan. 1, 2, 3. Guys. Sa banda roon guys, meron din yan, naliligo sila. Siyempre, double purpose din yung pagpunta nila dyan, pagtampisaw. Maliligo sila at the same time, makakaroon sila ng pagkain. Tulad din ng nandito sa kabila. Yan. By the way guys, itong taniman natin, kunting update lang sa mga nakapanood na sa mga video ko dati. Ito yung, minsan pag lumalaki yung tubig guys, at umaapaw na sa ilog, ay minsan dito na lang kami nanguhuli ng isda. Dito marami na akong nagawang video dito na nanghuhuli kami ng isda. Kasi guys, malapit lang talaga yung ilog na malaki ayan, sa mga nyugan na yan. May ilog na napakalaki dyan. Pagka bumuhos yung matinding ulan at saka umapaw na yung ilog, napupunta yung mga isda dito sa mga dito sa mga mabababaw na parte na kung saan dito na namin yan hinuhuli. So dito guys, sa ibang lugar, hinuhuli nila yung mga ganitong klase ng ibon. Kasi guys naman, dito, ano na sila, neutralizer niyan sila sa mga insekto. Yan guys, ang lalapit lang lumipad. Talabong. Tsaka nandito pa yung iba. Yan guys, minsan laksa-laksa yan kung lumipad dito. Ang dami nila. Ngayon mga kukunti pa lang yan kung tutusin. Minsan dito namumuti itong palayan namin guys. Minsan guys pag season talaga ng mga ibon na to, namumuti itong paligid dito. Pero sa mga area na may tanim na, may yung nandyan na lang dyan, tikling na lang at saka yung manurok. Yung mga ganito, dito sila kumakain ng mga insekto sa mga lupang ganito. Itong sinusoyod ni tito. Ito guys, disclaimer lang. Ito yung traditional na pag-aano ng lupa. Talagang kalabaw yung ginagamit. Guys, walang animal dito guys. Walang animal abused. Talagang ganyan yung trabaho ng traditional na pag-aano ng lupa, pag-prepare. Guys, talaga namang napakalakas yung ng kalabaw. Yan guys, pagkatapos niyan ay papakainin yan, papalubugin
para matanggal yung insekto sa katawan ng kalabaw at saka pakakainin na yan sa mga damuhan guys. So, disclaimer lang guys, so walang animal abuse, there's no animal abuse in here. I'm just showing the traditional way of preparing the rice land. Okay? Ayan guys, ang dami na nila. Yun. Op. Parang mga kalapati lang guys. Yan, parang mga kalapati lang. Teka guys, may kamuntik na akong maapakan dito guys, oh. Ito guys, yung palaka na maraming toxin. American frog kung tawagin dito sa amin guys. Maya-maya lamang guys, mamayang gabi ay susubukan nating mamingwit dun sa ilog. At saka, syempre, kung nagkaroon ng huli, ay i-content natin yan at i-upload. Hindi naman tayo nag-upload ng mga lakad na palpak. Guys, pag walang huli. Ayan. Guys, pagka yan, no, pagka nakakita yan ng insekto, ay agad nilang dinadagit yan. Tulad ng isang yun, no. Ayun, nakapag-dagit na ng insekto. Masarap nilang kainin dyan guys, kasi kadalasan yung budlo. Yun. Up. Ayun siya guys, nakadagit na ng isa. Ayun guys, nakadagit na ng isa. Yun. Namumuti lang, oh.